besh, kamusta po kayo? Welcome back to my channel. In today's video, pag-usapan nga natin kung paano ba mapalakas at i-activate ang power ng ating mga lucky bamboo. Saan ba ito magandang ilagay sa loob ng ating bahay? Ang recommended na bilang sa bawat lokasyon at saan ba ito bawal ilagay? Lahat ba ay meron ng lucky bamboo? Ito pong ating mga lucky bamboo ha, meron kayong mabibili nito sa halagang 10 pesos per piece. Yan. Depende po sa payat o sa taba at depende rin sa haba. Kasi meron mabibili up to 2 feet yung pinakamahaba. I think nasa 50 yata o 30 to 50 pesos. Depende sa klase din. Ayan, meron ding 12 pesos per piece yung mga ganito kakahaba lang ano. Yan. Or 15. Yun nga lang po. Ito I think iba yung price ng variegated sa green lang. Kasi may mabibili din po kayong variegated. At ilalagay ko na rin po sa description box kung saan ako bumibili ng mga lucky bamboo. Ito po yung madalas ko nabibili din sa Shopee. Pero yung store na madalas ko binibilhan, ilalagay ko na lang po sa description box para po sa mga gusto mag-avail. To activate the power of lucky bamboo, napaka-importante nga po ng tamang pwesto nito para mapakinabangan natin ang full potential ng ating halaman. Disclaimer lang mga besya, hindi po ako feng shui expert, I'm just a plant enthusiast. Kung ano po yung mga ibinabahagi ko ngayon ay based po sa aking research. Umpisahan na po natin kung saan ba ito magandang ilagay. At to activate the power of lucky bamboo, magandang ilagay po ito sa ating front door, kung saan nagsisilbing itong guard against negative energy. At na-discuss ko na rin po ito, no? At maganda kung ilalagay din natin ito sa ating front door, lalagyan din po natin ng red ribbon para maging complete element na po ito ng feng shui. Kasi ating front door, nagsisilbi po itong mouth of energy. Kung baga ito yung tinatawag na main portal kung saan dumadaan ang mga nakikita at di nakikita. Example, yung mga nakikita, alam mo na yung mga bisita natin, yung mga grab food, yung mga nagdi-deliver sa atin ng mga pagkain, or sa lahat po ng mga taong pumapasok, pati yung mga hayop. At dun sa di nakikita, ito naman po yung bad spirit. At ito ating mga lucky bamboo, sila po yung nagsisilbing guard or nagbablock ng negative energy na hindi natin nakikita na para hindi sila makapasok sa ating bahay. At dun naman sa nakikita natin, example yung mga tao or mga bisita natin, yan, meron din kasing negativity sa bawat tao. Hindi po lahat ng pumapasok sa ating bahay ay may magandang intensyon, di ba? So, bago pa lang sila pumasok sa bahay natin, binablock na po or kine-cleanse. Katulad ng katulad din po ito ng snake plant yun na recently lang ay na-discuss ko. Ayan, nagsisilbing silang guard. Kumbaga, for cleansing na rin para hindi makapasok yung negative energy sa loob ng ating bahay. At ang maganda dito, hindi lang po sila nag-guard, no? Sila din po ay nag-i-invite at nag-a-attract ng abundance and wealth. Recommended na bilang po na ilalagay natin sa ating front door ay 3, 5 at 9 bundles of lucky bamboo. At mas maganda pa po kung ibabundle natin ito ng complete elements sa feng shui ng katulad po nito. Yung na pwesto na magandang paglagyan ng ating lucky bamboo ay ito naman pong kitchen or yung ating kusina. Kasi ito pong kusina natin, nagsisilbing po ito na the heart of the home, kung saan sumisimbolo ito sa nourishment and abundance. Paglalagay po ng ating mga lucky bamboo sa kusina ay makakatulong po sa pagdaloy ng kasaganahan at swerte. And to maximize the power ng ating lucky bamboo, magandang ilagay ito malapit sa stove or sink. Malapit, hindi po katabi sa stove at sink. Ngayon, kung gusto niyo naman po dalawa paglalagay niyo malapit sa stove at malapit sa sink, wala pong problema. Pwede niyo pong ilagay yung mga lucky bamboo dito. Himayin lang natin yung lugar dito sa kusina kasi dalawang pwesto po yung dapat natin paglagyan or maaari natin paglagyan. Or gusto niyo pwede rin dalawa. Yan, unahin natin yung stove. So, bakit nga ba magandang maglagay ng lucky bamboo malapit sa stove? Kasi po, ito ay sumisimbolo sa pagsindi ng kasaganahan sa pamamagitan po ng pagluluto. Pinapahawating nito na bawat pagkain inihahanda natin ay napupuno ng positibong enerhiya at ang pag-unlad din natin. At habang hinahalo natin yung food natin over the flame, isipin mo na rin at imaginein mo na rin na hinahalo mo rin
yung mga opportunities para sa tagumpay natin sa ating buhay. So, bakit maganda maglagay ng mga lucky bamboo malapit sa inyong lababo? Yung paglalagay po ng ating mga lucky bamboo malapit naman po sa lababo, ito naman po ay nagpapalakas ng koneksyon sa enerhiya sa tubig. At ang pagdaloy ng tubig sa gripo nga po, isipin nyo na rin na habang naghuhugas tayo ng plato, ng baso, ng koldero, at ng kamay natin, ayan, hinuhugasan din natin yung mga hadlang sa ating buhay, yung mga obstacles na pwede pong humadlang sa ating tagumpay o sa pagpasok po ng ating swerte. Hindi lang po tungkol sa feng shui yung paglalagay natin ng mga lucky bamboo sa kusina. It also gives us harmonious atmosphere. Aminin nyo, naman talaga minsan sa kusina, nakaka-stress, minsan nakaka-burnout rin kung araw-araw natin ginagawa. Yun yung paglalagay nga po sa kusina ng mga halaman, hindi lang po ng lucky bamboo ha. May pag-aaral po na ito ay nakakatulong din sa pagbigay sa atin ng sense of calmness, diba? Lalo na yung mga iba't ibang halaman nakikita natin at mga iba't ibang kulay pa po. Kaya maganda maglagay din po talaga ng halaman sa kusina. Ang recommended na bilang naman po na ilalagay natin sa ating kusina ay 3, 5, at 7. Yung 3 po ay sumisimbolo sa long life, happiness, and wealth. Ngayon, kung gusto niyo naman po ma-boost ang health nyo, maging maganda ang kondisyon nyo sa araw-araw, maiwasan yung sakit, ilagay nyo naman po yan. Pwede kayo maglagay ng 5 or ng 7. Ang susunod na pwesto na magandang paglagyan po ng ating mga lucky bamboo ay ito naman po ang ating dining area. So, saan ito magandang ilagay? Of course, sa ating dining table. Gawin po natin itong centerpiece. At much better kung gagawin po natin to centerpiece sa ating table, maganda rin meron tayong salamin sa ating dining area. Kasi, kapag meron tayong salamin sa dining area natin, nagre-reflex yun kung ano yung meron sa ating lamesa. Kung 6 stalks yung ating lucky bamboo, nagiging 12. Kung may isang lechon ka dyan sa inyong table, nagiging 2. Kumbaga, dumodoble yung ating blessings. Yun naman, ano yung recommended na bilang ng lucky bamboo sa inyong dining table? Depende po sa inyo. Yan. Basta pair. Pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 9, ayan. Basta iwasan nyo lang po ang bundle of 4. Kasi yung bundle of 4, it represent death. Ang susunod na pwesto na magandang paglagyan ng ating mga lucky bamboo ay ito naman pong ating CR o banyo. Ito naman po kasing banyo, ito yung isa sa sabing maruming spot. Oo, kung saan naglalabas ng mga maraming negative energy. Alam niyo na kung bakit di ba? Ayan. Maganda maglagay dito ng lucky bamboo, lalo na kung ilalagay po natin ito sa clay pot. Kasi yung clay pot, nagre-represent naman to sa wealth na makakatulong sa water purification. Bakit naman maganda maglagay ng lucky bamboo sa ating banyo? Ideal po kasi itong remedy para po maiwasan yung pag-spread ng negative energy sa buong bahay natin or sa ibang parte ng ating bahay. At ideal nga din po na maglagay tayo ng 5 stalks of lucky bamboo. Saan ito magandang ilagay sa ating banyo? Of course, hindi natin naman po ito pwedeng ilagay sa ating minsan dun sa ibabaw ng toilet, yun sa bowls, kasi minsan nandun na rin yung flush. Pero kung nasa gilid yung flush nun, pwede nyo pong ilagay dun sa pinakataas ng toilet po para pag nag-flush tayo, mapa-flush out din yung negative energy. Ngayon, pwede din naman ito malapit din sa sink para at least tuwing nagugas tayo ng kamay, nawawash out na rin yung negative energy or meron tayong cabinet, basta hindi po sa gabal yung ating lucky bamboo para doon maiwasan din po yung disgrasya pag mamaya kasi matabig natin. Susunod na pwesto na magandang paglagyan ng ating mga lucky bamboo ay itong home office. Doon sa may mga home office dyan, ayan, magandang maglagay sa southeast corner ng inyong office or pwede din po sa southeast corner ng inyong table. Kung hindi nyo po alam kung saan yung southeast corner, mas maganda gumamit kayo ng compass or mag-download kayo ng compass, yung digital compass, meron yan sa Google Play or Google Play. Yun yung ginagamit ko minsan yung compass sa phone. Pero pwede nyo po magamit yun kahit offline. At recommended na bilang sa ating home office ay 6 stalks. Sunod na pwesto na magandang paglagyan ng ating lucky bamboo ay ito naman pong ating living room. Ito pong living room, magandang maglagay dito, lalo na kung kukunti po yung inyong wood element. Kasi itong ating lucky bamboo nga po has strong ties sa wood element which represent growth and vitality.
Yun nga, katulad ng iba, medyo nalilito nga po ipapaliwanag ko lang. Kasi iba sabi nila, bakit sinabi mo sa video na pwede, tapos meron kang tinapik na hindi pwede. Actually, pwede siya na hindi pwede. Medyo nakakalito. Pwede kung kukunti po yung wood element nyo, di ba? Sa living room. Kasi yung mga sofa natin, minsan, di ba, madalas made of wood yan. Yung lamesa natin, made of wood. Yan. So, mas maganda maglagay ng lucky bamboo kung saan ito, kukunti yung wood element, kung saan siya magiging pakipakinabang. Kaya nga, pag ang function po, it's all about balance. Ngayon, kung sa living room nyo, ang mga gamit nyo doon ay plastic, pwede kayo maglagay ng lucky bamboo kasi wala masyadong wood element. Ngayon, kung sofa nyo yung table nyo doon ay made of glass, yan, pwede kayong maglagay ng lucky bamboo. Ngayon, kung hindi nyo naman maiwasan at maraming wood element at gusto nyo pa rin maglagay sa inyong living room, mas maganda ilagay yung itong lucky bamboo nyo sa round table para hindi po bumagal yung daloy ng positive energy. Or pwede rin nyo po silang ilagay malapit sa window para may sapat na liwanag, pero make sure lang na hindi nasisikatan ng direct sunlight para po hindi masunog. So, ano yung tamang bilang sa ating living room? Basta pair din po. Pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 6, pwedeng 7, 9, 21. At mas maganda i-set up nyo ulit ng ganito. Siyempre, ng 5 elements of feng shui at abot nyo ang bundle of 4. Tapan na po natin kung saan naman ito bawal ilagay. Ito pong ating mga laking bamboo, bawal po ilagay ito sa ating bedroom. Ayon yan sa feng shui principles, ha. At ito pong ating mga lucky bamboo kasi, ang halaman na ito ay may yang energy na masyadong malakas. So, baka mastorbo tayo sa ating pagtulog. Imbis na ma-energize tayo, maging mahimbing yung pagtulog natin, pagpapahinga natin, hindi tayo makapagpahinga. Dahil nakokontra kasi yung lucky bamboo, yan yung isa sa halaman na malakas ang positive energy. Tayo din tayong tao has energy din. So, baka magbanggaan lang, So, there's imbalance. Kaya, hindi po recommended na maglagay sa bedroom. Sa mga magtatanong po, paano naman po kung studio type yung aming unit, yung aming tinitirhan, yun na rin po yung bedroom namin, yun na rin po yung living room namin, at walang division yung bahay namin. Saan po namin magandang ilagay yung aming mga lucky bamboo? Ito po yung nabasa ko, yung kung studio type yung inyong unit, tinitirhan nyo, maganda maglagay near the sink. Yan. Or sa banyo din, maganda maglagay. Ngayon, kung nandun yung kama nyo, kung baga kasama siya sa parang pinaka-living room nyo, iwasan nyo po malapit ito sa kama. Diba minsan may mga kama tayo, may mga side table tayo malapit sa kama natin. Huwag natin ito ilalagay. Mas maganda, ilagay natin ito dun kung saan tayo kumakain, kung may dining table kayo, sa dining table, o kaya naman dun sa kusina nyo, malapit sa sink. The pwesto na hindi magandang paglagyan ng ating mga lucky bamboo ay yung mga malapit ito sa mga electronic devices at yung mga nag-i-emit ng mga radiation. Example, like yung sa ating microwave, yan. So, iwasan natin malapit sa microwave natin, malapit sa TV, malapit sa, yung mga cellphone natin. Yan yung mga iwasan natin, na paglagyan. Na kung saan maraming radiation, mga computer devices natin. Yun. Kasi pwede po maka-apekto ito sa growth ng ating mga lucky bamboo. Pwede pong bumagal yung paglago nito. So, mas maganda, ensure din natin yung health po ng ating halaman. Kayo mga besh, naniniwala po ba kayo sa feng shui? At naniniwala din ba kayo sa power na binibigay ng ating mga lucky bamboo? At taga saan kayo? I-comment niyo yan para naman po malaman ko kung mga taga saan po yung mga nanonood sa akin. I hope nagustuhan niyo po itong video natin at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to hit the like button and subscribe na para po ma-inspire pa ako gumawa ng mga ganitong video. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy.